Seryoso ba yan? Yo, welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And support podcast. Welcome back mga pare. Kung wala kayong masculine role model sa nakapaligid sa inyo mga pare, welcome. No? Dito na lang kayo pare. Hindi naman namin kayo hayaang mawala ang landas. O, di ba? Meron tayong, sa sobrang level up na nung anti-support, meron na tayong interpreter dito. So, paano ba natin pagpapaglalaro? Ang ina yun. Laro. Para... Ang hina, boy! Hindi kasi nagbibiro kayo ng kala ko sabihin mo. Gago! Diablo! Oh, di ba mga pare? So, again, shoutout sa mga members natin dyan. Shoutout sa mga sponsors natin. Kung meron man, wala pa naman eh. Wala pa tayong sponsors. So, kung yung mga gusto mag-sponsor, pare, message nyo kami. Di ba? Why not? Message nyo sa 8 Asset. Tulungan namin yung business nyo. Tulungan tayo. Habang umpisa pa lang, di ba? Kasi pag ito lumipad, wala nang pansinan. Ang papansinin na lang namin, mga Louis Vuitton, mga ganun ba? Mga Gucci, Nike. Lacoste, Di ba? Abibas. Abib. Alam mo yon yung tropa tinanong niya. Abibas? Oh, Mr. Nicky. Mr. Nick. Abibas eh. Niki. Ano pa kayong Jodran, di ba? Jodran. Naka-pom-pom si Michael Jordan. Putawak ng pom-poms. So, Dalawa. Abibas or Mr. Nicky. Tawa naman siya, si Gago. Ego yung umano. Hindi, parang Russian, mga Russian. Alam niyo, nung mga 20 ako, may mabigat na desisyon akong pinagdaanan. Anong desisyon yan? 19 or 20 yun eh, inaayos yung citizenship ko. Kung magiging full Japanese citizen or Filipino citizen ako. Sobrang tagal ko pinag-isipan yun. Ilang buwan ko pinag-isipan. Kasi mabigat yun eh. Ooh. Kasi pag tinanggap ko yun, sa Japan na ako, di na ako makakapag-overstay dito, di ba? Mahal, extend dito pag tatambay ako dito. So, tatalikuran ko talaga halos lahat ng mga nandito, di ba? Unless magpakasal ako, no? Pero wait lang, question. Paano pag yung baby in American citizen, may binabayaran din yun? Ay, hindi ko alam. Kasi pag sa akin kasi sa half-half kasi sa Japan, may choice ka eh bago mag-21. Dapat bago mag-21, mamili ka na. Mag-hop ka. Sige, tuloy mo na Pwede ka lang. maging dual citizen sa pagkakaalam ko until by the age of 21. Gets ko na. No, nag-make sense nga. Kasi baby pa yon kaya walang problema. Dual pa siya. Pero eventually, isa lang pipiliin mo talaga. So, yun yung... Depende yata sa bansa yan, no? Katulad ng mga first world country, ipipressure ka nila na kailangan mamili ka na. Kailangan mamili ka. Pero pagka Pinas ka, parang wala namang pakialamang Philippine government dun kung iaan mo no? Parang wala. Parang sa tingin ko lang wala. I'm not sure. Comment down below para may bago tayong matutunan. Comment down below nga. Kasi ang alam ko, hindi ko first time narinig yan eh. May narinig na rin akong ganyan. Hindi ko alam kung sa vlogger din ba. Sa ganun din, pinressure na siya nung other country na mamili ka na. Kasi kung hindi, diyan ka na eh. Kuklose na namin yung application. Parang ganun. Pero, for me, wala naman ako pinagsisihan. Ganda na naging journey ko dito. Through hardship and happiness. Para sa akin, lahat ng mga nangyari sa akin dito sa Pilipinas, deserve ko and yun nga, pain and happiness na deserve ko lahat. 100% pre. Wala akong regret. Talaga. Kasi, alam mo, may malaking regret. Parents ko. Kasi? Hindi lang ako kasama dun sa kabilang side eh. Tapos, syempre, yung mga babae dito sa atin, sa relatives ko, pera. Matik. Kasi akala mo concerned sila. The more na sinasabi nila sa akin before paulit-ulit, sana nasa Japan ka pala, sana nandun ka tuloy. Alam mo, the more nila sinasabi sa akin paulit-ulit, the more na nagme-make sense na hindi ko kayo sinunod. Alam mo kung bakit? Kasi ang bunot dulo, kinukumpara nila sahod ko dito, sahod ko dun eh. Alam mo, pag doon ka sa Japan, yung mga kapatid mo doon, yung mga ko mga kapatid doon, ang lalaki nung may coaching ganito, may ganyan-ganyan. Parang sila yung apektado, parang
king ina, ako nga, masaya eh. Tapos kayo parang gusto nyo pa ako itaboy doon na, gusto nyo ibato pare, for the sake of money. Pero ang totoo, gusto kasi nila, padadala ko sila, ganun. Yun na nga yun. Pera. Yun. Nakikita kasi nila na pagpupundar ng bahay, kotse. Anong makasarili lang, no? Mm. Dahil benefit lang sa kanila. Hindi nila alam, ako si Sadao, ang hari ng hip-hop underground, no? At nasa agrikultura puso ako. Magpagupit kasi sa Slick and Dapper, dyan sa Golden Boy Boxing Gym, saka sa Metro Fight Club. Kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. At ako naman ay si Joshua. Ay, putang ina. Joshua! Joshua Point para sa lahat ng social media. Under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available mga perfume natin sa TikTok Shop at Shopee. Go ahead. Nandyan yung mga description. Tignan mo. Nandyan yung mga link sa description. Tangina. Andyan yung mga description. Yan. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Pero saan na yung background natin dito? Parang luminis tong desktop mo. Lagay. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Yeah, Pumunta ka sa Facebook ko, sa bio nun, merong link ng Discord. Pinutin mo yan, pasukin mo yung Discord. Tapos mag-uusap tayo ng tungkol sa mga sigareto. At napakalaking pasasalamat ko sa Underground Limited Thrift Shop Uy. ni Jao. Napaka-cool na tao niyan. Essential, oh. Oo, sensual. Pero Pero, sinuot mo yung buong overall. overall para Next lupit time. ka eh. What a drip. Next time, oh. Yun. Ano niya ako eh. Overall pa rin ba tawag doon, no? Overall. Ganito. Overall. Hoodie, jogging pa, tsaka sombrero. Yun. Ano ko yun eh. Hindi ko pa na-edit. Iko-content ko yun. Kaya ganun. Pero ako pare, ideally sa akin talaga, mas gusto ko talaga dito sa Pilipinas. Kasi naiisip ko yung cycle ng gagawin kong grind eh. Yung cycle nung hustle ko. Yung current na lagay ngayon, meron na siyang cycle eh. Except lang sa may mga tao sa paligid na nag-ask pa ng more. Yun. Sa kasamaang palad, hindi pa natin maibibigay yung more na hinahanap nila. Ngayon, kung halimbawa OFW, ako mag-OFW ako, kahit kumita ka pa ng malaki doon, dahil hindi ko naman gusto ang cycle ng doon. Kung halimbawa, ilagay natin sa ganito. Halimbawa, late 20s ka na, mag-OFW ka, ano ba ang trabaho ang kukunin mo doon? Puro mga gawaing bahay ang Labor madalas. Labor. Oo. Ano ba tawag dun? White Welding. collar. Ano bang may Blue collar. Puro blue collar job ang kukunin mo doon. Hindi naman yun ang gusto kong gawin. Wala kang gagawin. Yun nga ang sinasabi ko eh. Makakaipon ka for a certain period of time. Let's say, makaka 1.5 ka. Lalagyan ko yun ng numbers. Makaka 1.5 ka sa isang taon. Yung gastos mo. Ha? Siyempre, gagastosin mo rin iba dun. Hindi, pero sige, lagay natin sa pagkakataon na halimbawa, may kamag-anak ka doon, nakatira ka sa kamag-anak. So talagang malinis, meron kang 1.5 every year. So, di ba, sa limang taon pa nga lang eh, magtrabaho ka, mag-blue collar job ka sa ibang bansa. Sa akin ha, burnout na ako noon eh. Tapos magkano lang naipon mo noon. Tagal ng 5 taon, no? Oo. Maipon mo lang 7.5 M. O, alam ba? Significant amount of money yun. Pero nga, ang katotohanan kasi nun, kasi 7 point, basta million. Gagaboy, binili yung life mo. Oo, kasi ang problema nga dun, pre, kasi nga ako, sigurado ako tayo, dumaan na sa atin yung milyon eh. 7.5, uwi ka dito sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi mo nabuo, actually yung cycle na nabubuo na natin ngayon sa grind natin, hindi to basta-basta nabibuild yung nagawa na natin. Bukod to sa pinag-sharean natin yung kanya-kanya nating binild. Hindi ganun kadali makuha yun pag iniisip mo yung sistema na yun. Kaya yung 7.5 na yun, mauubos lang ulit yun. Actually, Oo. tama yung tanong mo kanina na what's next. Yun eh. Kasi kung hindi yung masasagot yung what's next, ubus yung 7 mo, sabi ko sa'yo. Oo, ano lang talaga yun. 7M, walang pinakaiba, parang sa 700K yan kung tutuusin. Mas lalaki din kasi yung trippings mo niyan eh. Totoo.
Kasi kung tutuusin nga, mas sustainable pa nga talaga yung maliit lang yung perang dumadaan sa palad mo. Mas maliit kaysa dun sa ganong amount. Pero sustainable, promising, gusto mo, passion mo yung ginagawa mo, mas promising yun. Yeah. 'Di ba? At nakakatawa pa pag sumabog lalo. At yung potential na sumabog, yun yung nakakapagsisi. Alam mo yung ano, Yan ang binili sa'yo. Pag if ever na may option kayo na magsiman kayo or kung ano man, oh. yan ang bibilin sa inyo. Kasi pre, talagang game of frequency to eh. Pag halimbawa nakasanayan mo na magsiman, sa totoo lang, hindi mo alam anong gagawin ko kung hindi ako seaman. 'Di ba? Matagal pa 'yun, gagastos ka pa doon hanggang ma-figure out mo kung ano yung gagawin mo kung hindi ka seaman eh. Kaya habang tumatanda ka nga, parang nilalayo ka, lumalaki yung cost ng pangaharap mo habang tumatanda ka. Kaya yun yung mahirap na i-give up eh, pagdating sa part na yun. Kaya pagdating sa part na yun, sa Pilipinas pa rin talaga. Ako honestly, kung ako magkakaroon ng opportunity na ganyan, ibang bansa, kung wala akong ibang choice, kaya ko eh. Kaya kong palagan yan eh. Yung mga ganyan. Kasi, siguro, unlike sa inyo, nasanay kasi ako na mas matagal ako sa corporate eh. Diba, ikaw matagal ka na nag-retire, ikaw matagal ka rin nag-retire kumpara sa akin eh. Kaya ako masanay ako sa corporate life talaga. Tapos kaya, naisabay ko siya sa pagko-content creator ko at the same time pag-business ko. Kaya kaya ko siya eh. Kung ako ofera ng ganyan, at ito lang kasi, kaya nagdadalawang isip din ako kasi may choice ako eh. 'Di ba? May choice ako like ito mayroon tayong ginagawang ganito, ang hirap bitawan. Pero kung wala akong choice, knowing my ability, kaya ko pre. Kaya ko mag-ibang bansa. Hindi, kaya ko rin talaga. Kaya ko rin talaga. Oo. Pero kaya nyo bang tanggapin yung bibilin sa inyo nun? Oo, ako kasi matiisin kasi ako pre talaga. Tapos sanay ako sa trabaho pre. At doon ako napabilib sa sarili ko kasi kaya kong, kunyari sabihin natin na blue collar ako doon. Kunyari, server ako sa McDo. Para sa atin, hindi ideal yun, di ba? Hindi siya, kumbaga parang ideal na lifestyle. Pero ako kasi nakakahanap ako ng way kung paano ko siya mapapasaya talaga eh. Paano maging extraordinary yung buhay ko. Makakalusot na nakakakita ko lagi ng opportunity na boring ang empleyado, given, but what I can do after this. Kaya ganyan, katulad yun, working ako as yung sa corporate. Diyan ko napasok na mag-enroll sa gym. After ng work ko, pumupunta ako ng gym. Kumbaga gagawin ko na lang sarili ko na mag-enjoy na lang kaysa sa mag-focus ako dun sa in a way, talagang binibenta mo yung life mo, yung majority of time mo. But kung wala ka talagang choice, that's only your choice. Tayo kasi meron eh. Oo. Diba? Yun. Ano na lang gagawin mo? Nga namang harapin mo lang na talagang wala na. Tapos na. Nagpapahirap lang kasi talaga dyan sa pag mag-OFW ka ba, magsisiman ka ba, o mag-stay ka sa Philippines. I think nagpapahirap lang dyan talaga if may option ka. Oo. Kung may option ka. Yan dyan ka, mahirapan mag-decide talaga. Tama. Pag wala kang option, yun na lang talaga yun. Ang gagawin mo lang kakainin. Kasi pre, Diba? rektahan tayo pre Actually, nung tatrabaho ko sa Cebu, parang OFW Parang. ako nun eh. Ganun na nga rin. Parang OFW talaga ako nun. Na mas madali konti. Kasi Kasi Tagalog Pinoy pa rin. Hindi Tagalog yun. Nihirap din ako Bisaya, pare. Hindi, pagkain kasi masarap pa rin eh. Tsaka Pinoy pa rin. Pinoy pa rin. May Jollibee pa rin, may McDo pa rin. So, given yung experience ko na yon Cebu, mas rockstar yung buhay ko ngayon eh. Mas rockstar yung buhay ko ngayon. So, ito yung vina-value ko nga eh. Na kung halimbawa nandito na sa kalagayan na to, gagawin mo akong OFW. Ito yung pinanghinayan ko. Ito yung mahirap bitawan. Ito yung mahirap bitawan para sa akin. Kasi hindi man malaki yung kita, hindi man siya talagang pagtagusan. Pero
establish it, at the same time, nagagawa mo yung gusto mo talaga. Oo. Kaya siguro pag wala ka talagang choice talaga, mas ano lang talaga siya. Kumbaga kung halimbawa nandun ako sa kalagayan na pagpapalit ko to, halimbawa nag-decide na ako na nandun na ako, kakalabitin ako nito palagi. Kakalabitin ako na, uy. Oo. Gaganunin ako noon, sigurado ako. Kasi yan ang kalaban. Kasi ito naranasan ko na nga, nandito na tayo. Before nga nito, nasa Cebu nga ako, wala pang kumakalabit, pero alam ko sa sarili ko na hindi. Doon ako kasi yun yung rockstar na buhay para sa akin, yun ang gusto kong gawin. Sinusuka mo talaga ang corporate Oo, life. pare. Alam mo, pagtatrabaho ko, yung utak ko nasa iba eh. Ayaw na, pare. Ayaw na. Hindi na talaga. Gagawin ko lang yung survival mode lang. Survival mode. Pero Kaya kahit pag-usapan din natin sa kotse to nung pumunta tayo ng Laguna. Kumbaga sila kasi ayaw na talaga nilang bumalik sa daw. Oo, nasusuka na kami talaga ni Ching. Ako kaya ko pa eh. Yan kasi talaga yung nakasanayan ko. Actually nga pare, real talk lang. May something missing at di ako nag-work ng corporate. Hindi ko malalaman yung ko. Kumbaga hindi pa ako 100% dito. talaga ba? Ito sabihin ko sa inyo Wala na, sinabi na sa podcast. Magde-decide, hindi gago. Magde-decide ako na 100% dito pag napangita na ako dun sa corporate. Kumbaga gusto ko siyang i-test kung para bang meron akong unresolved issue. Parang isa Unfinished pa. business. Unfinished business Oo. sa corporate. Sige, isa na lang. Kasi tignan mo to, na-experience ko sa buhay ko, na mag full corporate with business and all that shit. And then, eto na yung buhay natin. Full content creator to, pre. Di ba? Full business content creator. So, na-experience ko na siya both. So, nung nandito ako para sa akin, uncharted area, which is itong full-time content creator, may doubt sa akin, teka, ano bang mas better? Yung full corporate ako or full content creator? Ngayon, yun ang question na kumakalabit sa akin na ito yung kumakalabit sa'yo, di ba? Itong ASP. Ang kumakalabit sa akin yung corporate, pre. Yun ang kumakalabit sa akin na parang, hindi, try mo dito. Yan ang what if mo. What if ko? So, ngayon, gusto kong pumasok ulit sa corporate para doon ko malalaman yung tuldok talaga kung is it for me or talagang mas masarap maging full-time content creator. Paano mo masasagot yun? Pagpasok mo doon, excited ka pa rin, masaya ka pa rin. Ganun. Yun. Kasi dito pare, real talk, itong full-time content creator natin, ang saya. Di ba? Para kung bumabata, pre. Parang feeling ko ako di ba 36 na ako? No, God. Para akong 26 pre yung edad ko. Kaya Yeah. gusto kong pumasok ulit sa corporate para makita ba talaga is it for me or not. Di ba? Yun Pero alam mo kung pakikialaman ko lang yung sagot mo. It's not for you. Tingin ko pag may mga fan doon ng SP, nakita ka doon, tangin mo, nag-smurf ka lang dito nagpo-bluff ka lang dito. Gagawa dito, pre. Gaganunin ka na naman. Pero yun yung ko, parang kailangan ko magka-corporate para malaman ko talaga yung sagot. Iba't di ka na lang mag-VA, lakas ng sahod ng VA ngayon. Whatever naman VA is corporate pa rin naman, pre. May hawak pa rin kayo dun. May hawak pa rin sa inyo dun. Tingin ko baka nasasabi mo yan kasi hindi pa sobrang occupy yung time mo ng sagad. Unlike me na hindi ko na talaga mabibitaw na sobrang occupy na talaga ako, pre. Yun yung sa'yo. Hindi ko na mahanapan ng space sa araw-araw ko. Babae nga, napapabayaan ko na minsan Sobrang busy. Yun, tapos meron pa akong mga namimit yung along sa journey nito na napagana niya yung sistema niya. Gulat nga ako kasi yung ganung kwento, yung misis niya, ang dating trabaho ay flight attendant. Napagana niya yung sistema niya, pinag-resign niya. Sabi ko nga, kasi may ex din akong flight attendant No, shoutout natin. Wag. Sa pagkakakilala ko sa kanila, di ba sa pagkakilala ko sa kanila, Wait lang, postman Dati yung mga ganyang pang-trap, may ganyan sinasabi talaga yung pangalan no? Sabihin ko na. nai-impulse siya. Oo. Go. Pag sinabing ganun, matik magsasalita. Ito, yung mga ganyan niya. Na, yun go. First name lang. Yung apelyido Hindi na. Sabihin mo na. Ito na, sabihin ko na. Palayaw na lang, palayaw.
Wala Ayaw lang. Wag na, gago. Wag na, bro. Oh. Sa kanila, parang ano yun eh. Dream job yun. Flight attendant, dream job yun. Mga girls, oo. Lalo mga girls, pre. Oo, generally speaking, asawa mo yun, hindi mo mapapa-resign yun. Sabihin mo, mag-resign ka na. Ito ang gawin. Lifestyle sagad kasi yun eh. Oo. Di ba? Illusion of lifestyle na. Technically, nagta-travel sila around the world. Mm. Tapos, Nag-aagawan sa gwapong piloto. Oo, tapos relax lang yung work. Di ba? Tapos international food pa, di ba, mga kinakain nila. So, kumbaga, yung traveler kasi, di ba, gusto nila yung lifestyle na yun. Oo. Yun lang. Imagine mo, no, piloto ka, tas bata ka pa. Tapos gwapings ka, no? Oh, putang ina. Patay sa'yo ang mga flight attendant. Ay, Talaga, totoo. Or conductor ka, bata ka, gwapings ka, 30s ka lang. Patay sa'yo ang mga nurse. talaga. Hmm. Talaga, totoo, sinabi mo pa. Pero sulaks dating talaga pilot, pre. Talaga Ganda ba? ng uniform nila eh. Sabi nila, surgeon daw. Ay, oo. Visa studies. Oo. Surgeon daw. Yung mga plastic surgery. Yun Surgeon talaga. na lalaki. Pero kasi sila yung ano talaga, pre, pag surgeon ka, ano ka talaga? Ikaw ata pinakamalaki bayad eh. Dahil ba sa salary? Pwede, no? Oo eh. Kaya siguro Sila ang alam ko, lalo na yung mga brain surgeon. Grabe yun. Yan ang pera talaga, pre. Hirap na, no? Isang mali mo lang, kulong ka. Kumbaga, kailangan ka ng hospital, tinatawagan ka. Nasa na si Doc? Papuntahin kahit nasa vacation ka, kailangan mong pumunta. Yun na lang. Ganon? On call ka, oo. Wala kang day off. Wala, lalo na pag kliyenteng VIP. Ay, putang ina. So, go. So, yun nga, napagana niya yung sistema, naparesign niya, pinakitaan niya eh. Ang ganda ng numbers eh. Naku, pampabigat sa decision yung mga ganong klaseng balita, no? Naparesign, yun na nga, naparesign niya, ganun. Pero, basta iba talaga eh. Iba-iba, kanya-kanya kasi yan, depende yan. Kakabuisit. Kasi, syempre, pag napag-uusapan tong ginagawa natin, bilib sila sa atin. Bilib sila sa atin. Gusto nila tong ginagawa natin. Kaya kung halimbawa, isang araw talaga mag-announce tayo na seryoso na ititigil na natin to. Marami talaga, wag! Huwag niyo itigil yan! Ganun eh. So, alam mo yun, Paano magiging setup natin, for example? Kasi, nung si Ato pa yung kasama namin, sinabi ko na yun sa kanila yung intro ko. Sabi ko, pre, pagka nagka-work ako, sabi ko, sana, inausap ko sila nung sana mag-adjust kayo. Gagawin ko lahat, sabi ko. Kasi gusto ko pa rin ipagpatuloy. Paano pag ganun? Dahil wala namang yung work, adjust kayo sa akin. oo. Sa mga katawid, ganun na nga. Oo, parang ganun. ganun. Wala ka naman boss mo mag-adjust sa atin. Pwede ba yun? Yung kahit wala akong tulog, talagang tutuloy ako, matuloy lang to. Pwede ba yung boss mo ang mag-adjust? Nakita naman yung muscle dun. Hindi, may day off naman yan. Hindi naman slavery yan, trabaho mo eh. May day off naman yan. Usually, 2 day off yan eh. Diba? Yung isa sa family mo, yung isa sa trabaho na to. Alam mo dati, nung nag-a-apply ako ng trabaho, puro 6 days pare. Kaya hindi na ako kumpiyansa eh. Na kung halimbawa mag-a-apply ako ng trabaho dito, puro 6 days ang pasok. Lalo sa ibang bansa. Diba? Hindi, Hindi, may mga 5 days sila. Hindi, 5 days sila doon. Parang dito lang sa Pinas yung 6 days, pre. Slavery nga dito eh. Oo. flexible nga yung time nila dun eh. Oo. Flexible yung time nila dun, pre. Merong 3 days lang. Kaya nakakapagdalawang trabaho ka pa. Kung halimbawa sa Australia. Kaya makakapagdalawang trabaho ka, 4 hours lang, 3 times a week lang. So makakakuha ka pa ng ibang trabaho. Totoo yan. Yung kapatid ko sa Australia. Sa Australia 2 siya. work niya. Oo, di ba? Isang chef, isang server. Oh. Oh, 2 work. Tapos, How are you, mate? lalo pa, sabi niya nga daw doon, nagulat daw siya, ang laking culture shock daw yung nangyari sa kanya. Kasi kahit marami silang work, parang may work-life imbalance daw sa Australia, pre. Hindi siya 8 hours. Dito 8 hours. Oo, doon nga hindi. Hindi nga. daw. Bobo kasi nung rules dito sa Pilipinas na to, 8 hours. Nasasayang lang yung oras ng mga tao dito kaya ang baba ng ano natin dito, productivity. King ina, yung trabahong 8 oras sinasabi nila, kaya namin pitikin ng 2 oras. Oo nga, no? Oo, pero dahil kailangan natin tumambay ng, ba? Maghihintay ka. Hihintay ka mo kakantanga.
Totoo yan pre kasi may research na about dyan. May science na about dyan na the more nga daw na hindi daw effective na 8 hours, ikala mo lahat yun magagawa ng trabaho ng isang empleyado. Hindi daw. Usually, sa loob ng 8 hours, ang productivity lang ng tao is 3 to 5 hours. The rest, wala na. Lelo-lelo na. Oh. Wala din pala. Nag-a-access nga. Ito yung sabi mo. Sayang oras, especially sa pag-computer yung pinagtatrabahuan. Lalo pag back office, kayang ubusin lahat ng mga pre. Wala pang 2 oras, 3 oras. Umawak ako dati ng email may quota, di ba? 1 oras kalahati. Ang bilis ko mag-type may template pa. 1 oras kalahati, 2 oras, max. Tapos na yung pang 8 hours na quota. Ang gagawin ko, mag-chicks na ako ng 6 na oras. Tambay, lunch. Yosi ako ng yosi. Labas ako ng labas. That time. Sayang no? Isipin mo kung hinayaan nila ako mag-out. Hindi may iba pa ako magagawang work, di ba? Dami kong pera. Kaya ako pagka 8 hours talaga minamaximize ko. Hindi ako ang diskarte ko naman, hindi ako nagmamadali. Ganun lang. Inaano ko, ang dami kong pa nilay-nilay. Nakatingin lang ako pero iba yung iniisip ko. Dati pre, nung pinagsasabay ko yung content ko, nakatitig lang ako sa monitor pero nag-iisip ako ng itatapi ko na content pag uwi. Ganun lang ako. Sobrang sira ulo ba? Para lang pero kaya ko talaga Kaya ko talaga pagsabayin. Ganun ako kalupit Hey. Speaking of trabaho na hindi mo siya kayang gawin ng 8 hours, yung dati dyan, basta sa casino pa nagtatrabaho. Papasok ka pa lang, pupuntahan mo pa lang yung mesa ng sugalan. Daming tao, puno yung upuan, naman susugal. Yosi yung usok. Ito no? Oo. Papasok pa lang pre, pagod ka na yung itsura. Pagod ka na. Pero kasi training, no? Oo, training. Kasi yung mga susugal play, ang liliit lang naman ng mga, ang lilitan ng mga tinataya. Yung tipo... Kumakasta pa, Ha? Kumakasta pa yung iba, Oo. Tsaka mababad trip ka talaga kasi nga yung usok. Basta ang itsura niya, nandito ka. Nandito ka. Tapos yan, ang daming tao yan. So, ang nakaupo, let's say, 6 ba? Nakalimutan ko ng 6, 7. Let's say, 6. 6 sila nakaupo dyan. Meron pa mga nakatayo sa likod. Meron. Mga meron na nakiki-ano rin. Bakas-bakas din na ganun. So, hintay mong matapos. Yung isa papalitan mo yun, sigurado uwing-uwi na yun. Pag tinagalan mo, magagalit yun. Halika na dito! Ganun ang pakiramdam nun. Walisin mo na ako dito! Tangina! Alam mo, may ganyan din sa amin. Sigaw siyang ganon? Ay, nangyayari din yun. Di ba pinapagalitan yun sa inyo? Sa sobrang gulo. Sige na, palitan mo na lang para ganun na lang. Nangyayari din yun sa IT, pre. Talaga? Oo, yung mga ganyan pala. Pero sige, continue mo muna. So, Ikaw? Oo, pre. Nangyayari yung mga ganyan. Ang nakakatawa nga sa experience ko noon, ilang taon na ba nakalipas noon? Siguro mga around 27, 26 years old ako noon. 60 years old na yung katrabaho ko yun. Babae ba? Nagsigawang kami sa trabaho. Kasi nga, Babae yung papalitan mo? Babae. Kasi, dahil, na nga siya, sinisilaban na yung puwet niya. Oo. In-expect niya na, papalitan ko siya. Agad-agad. Pero ang hindi niya kasi alam, hindi naman ako assigned dyan sa mesa na yan. Ayun naman pala Yun nga, kaya doon ako, kaya ako minention yung edad. Kaya hindi ako natakot na sagutin siya. Hindi naman ako yan. Talagang, dahil ako yung bata doon, ako yung napili niyang Pagtripan. Oo. Ilan taon ba siya? Mga 60, around 60 na pa-retire na. Fuck, nagdi-dealer pa? Oo. Hanggang 65 kasi, pwede 60, pang-retirable na talaga yon. 65, pwede pang yun. Pwede pang... Since government kasi, di ba? Semi-government, so maganda ang benefit, pre. Kasi siguro may mga ganun, hinihintay na lang mag-retire. Mga NPC ba? Tayo ko na, maganda na ang beneficiation. Yung mga yun, nagsasayang na lang ng oras, nagpa-farm na lang yung mga yun doon. Nagagamit nila yung seniority nila. Nagbe-break naman kayo dyan every 2 hour ata, every 1 hour. Oo, 2 hours, yan yung masamang kalagayan. Pag mabuting kalagayan sa amin, magaan. Which is nangyari na yan nung nasa Cebu na lang ako. Kasi nasa Maynila, itong kinukwento ko sa Maynila to eh. So, yun yung relax, yung 45 minutes, after 45 minutes, makapalitan kami. Yun yung okay, bearable, kaya namin. Pero yung tate, so nakapalit na ako, 2 hours ako doon. 2 hours bago palitan talaga yun eh. Oo.
ang nakakaumay doon, papalit ng 100, binabato. Hindi mo na natitignan yung mga tao, dito ka na lang sa mesa nakatingin, oh. May darating na lang dyan na pitsa, papalitan mo, oh, sa'yo yan. Oh, sa'yo yan. Tapos usok kang ganyan. Nakakasuya. Mga maasar ka pa na, putang ina, nagsusugal ka, ito lang pera mo. Bawal mong pagsalitaan. Pwede naman, pero hindi mo na lang sasayangin yung oras mo. Sige na lang, ha. 2 hours din, siguradong sinisilaban na yung point. Gusto mo nang umuwi nun. Ay, ang talaga. So, tsaka pre, ito, napapadaan lang ako sa casino. Hindi pa ako nakapag-casino. Napapadaan lang ako lagi. Yung amoy ng yosi, pre, hindi ko na matiis, bro. Hindi ko alam paano nyo kinakaya yun. Kayo kasi nag-yosi kayo, di ba? Ako hindi ako nag-yosi. Hindi, kahit ako pre, hindi ko gusto. Ang sakit sa mata. Napadaan lang ako doon. Hindi naman ako nag-yosi, pero sumakit yung mata ko. Oo. Ulap ng usok eh. Kaya nga pasalamat kami kay Duterte that time kasi nung kay Duterte DDS? DDS ang putang ina. hindi ako DDS. Panahon ni Duterte yun. Paano yung mga taong namatay? Walang kinalaban, walang kalaman-laban. Hindi sabi ko. Justice yan! Alam nila yon, panahon ni Duterte, yung smoking dun sa Saint Christian. pinagtatrabahuhan namin, na-lesson siya. Hindi Bakit? Anong policy ang inano niya doon? kasi panahon ni Duterte yung hindi ka pwedeng magyosi lang Sa kung saan tabi saan ng eh. restaurant. Oh. Kaya yung trash bin ng mga nasa BPO nilayo. Di ba, from malapit lang sa entrance dapat, di ba, paglabas, makapag-yosi ka na. Oh, binago talagang inano nila. Nilayo nila, boy. Sobrang Ngayon ba, dulo ano? ng SM. Oo. Bago ako makapag-yosi, dati sa Bukana lang, pwede na. Totoo. Ngayon ba, binalik ulit? Back to Hindi. normal ulit? Ganun na, mahirap pa rin. Malayo pa rin, di ba? Nagkatuloy-tuloy na Dati rin. sa labas na ng resto, pwede ka nang umits eh. Pero dahil ka Duterte, bawal. Malayo. Ang hirap kasi tambayan. Ang hirap nun. Duterte ka ba? Yung ganun pre, yung ganun. Binabago niyo yung kayo rin naman, binabago niyo rin naman ah. Sino yan? Gago. Gago. Yung ganun pre, yung palitan, nagagalit na yung pag hindi mo nangyari din sa IT yan pre. Lalo na pagka yung issue sobrang critical. Oh, ipapasa na gusto nang ipasa. Yung ang dami ng kausap. Kasi ganun yun pag hindi ma-resolve ng isang team, magtatawag na ng isang team yan. Boom. Kunyari, hardware issue. Hindi, okay naman yung hardware. Tawagin yung software. Hindi yung software. Yung network. Ang dami na nila sa call. Tapos yung ikaw, facilitator ka, ikaw yung magtatawag ng mga third party. Kunyari, sino kailangan mo? Cisco. Tawagin mo. Nakapagod yun, pre. Kayo na nyo, tulog lang naman kayo ng tulog eh. Hindi, pag walang issue. Pero pag may issue, mabigat. Nung supa ako, pag pumupunta ako sa IT office, sarap ng buhay! Ang sarap talaga. Ang nakakainis to, nakakainis talaga. Masarap ang buhay ng IT. Oo. Pag walang issue, pag may issue, pare. Wala rin ikot ang silang puwet. uwi. Wala rin silang uwi-uwi. Kaya Minsan. ganun. Kasi, kunyari, tapos na, 8 p.m. lang ang schedule ko. Tangina, dapat parating na yung magti-take over ng issue. Ang tagal pa. Tapos, Ikaw naabutan. Tapos, Naabutan ka. Halimbawa, ikaw yung naabutan na may problema. hindi. Ako na nga nagpa-facilitate. Tapos, mga siguro 3 hours na yung issue. Tangina, ikot ako ng puwet. Ganyan-ganyan na ako. Gulong-gulo na ako. 8 sabi ko, yan na yung kasunod ko. Babae pa. May dala pang Starbucks. Puta, kala mo, vacation eh. Tumbler, Starbucks. Ang bagal pa nun. Kung ano-anong... Ang bagal pa. Kung ano-anong binababa. Tumbler, Starbucks, yung baunan, yung bag, yung Hello Kitty. Putang inang yan. Pumupungo ka na rito. Pero di ko naman siya ginaganon, pre. Pero parang, tagal pa ba? Candy? Tagal pa? Wait lang. Pa-foundation pa. Putang ina. Sabi ko dito, pagkaupo niya, putang ina, tanggal din yung makeup niya eh. Gago magaling ba babae sa IT? Pare pabigat sila eh. Based sa mga tropa kong IT. Ito yung mga tropa kong IT sa BPO, pare. Mostly sa mga babae, bala disenyo lang. Ang pansin ko Hindi sa naman sa pang kanila, pre, sa processes, maasahan sila. Kabisado nila yung processes. Pero yung application, doon sila pumapali, yung technicalities. Doon sila mahirap. Pero pag tinanong mo sila, sinong i-contact ang issue na to, alam nila. Pero paano gawin to? Yeah. Or magaling sila gumawa ng Excel, maayos, ma-design. Unlike sa lalaki, masyadong ano lang. Yung Excel natin, pag tayo gumawa, as is lang. Sila may colorful pa, may row-row ba na maayos. Siguro doon. Pero mostly, parang,
Pero tangin na sarap talaga ng buhay nila, pre. Sa totoo lang, pag pupunta ako doon, pre. Nagka-cup noodles, tanginang yan, natutulog yung iba, nakaganon, nabalot ng jacket, ganyan, no? Oo, yan. Pag ganyan. Yan, Ano mga itsura nila doon, pre? Oo. Tapos yung room namin yung pinakamalamig. Ang lamig Oo, talaga. ang lamig, pre. Ganun lang sila. Tapos may makikita ka doon, isa, dalawa lang nagwo-work. Parang ganun. Tapos chill pa yon. The rest, nakaganon ng jacket. Nakaganyan. Putang inang tomato. Kaya nga nami-miss ko mag-work kasi parang ano lang din eh. Kago, ang sarap talaga ang buhay Nasa nila. kwarto lang ako, tumatambay. Tapos pag walang work, pre, ano yan, kanya-kanyang download ng movies yan. Ano meron ka dyan? May bago ka? O, panoorin mo to. Pakapi-kapi lang yung mga yan. Tapos nod-nod, tambay. Pwede sila maglakad-lakad anytime nila gusto eh. Hindi naman maigpit din sa kanila. Ang problema talaga pag may issue, kasi pag may issue, putangin na sa'yo nakatingin lahat. Tangin na down yung dito. Ano nangyari? Sila Tawagin mo naman- yung mga IT ron, putangin. Gising eh. Dahil grabe pressure din nila. Lalo pag ano. Basta pag may malawakang problema, tapos hindi na nag-ooperate yung production dahil may problema talaga. Yan, ikot puwet din sila talaga. Oo. Tapos kami, bayad kami. Wala kami gagawin. Pag may issue, relax sila eh. Tahimik. Okay, pahinga. Wala mo nang work. Nasa kantin kami, nasa kantin. Tang-inang yan. Sige, tawagin nyo lang kami pagka, ayos na. Pero bira lang yun. Oo. Sa isang taon, parang magkaroon ng grabeng problema, parang 3 beses lang. Yung grabe Normally, puro pa isa-isa lang, system down, ganun. Blue screen, bullshit, ganun. Pa isa-isa lang. Yeah, ganung sense sa pagiging employed nga, nagigets ko yung sinasabi nito eh. Kasi parang nakatukod lang kayo talaga doon. Pag employed ka nakatukod, yung company naman bahala doon. Yun eh. Yun eh. Pero dito sa ginagawa natin, hindi. Lahat ng galaw natin, lahat ng kinis natin, tayo responsable dito. Yun lang talaga yung difference niya eh. Pero if ever man magkaroon tayo ng option mag-OFW, mostly kasi na work doon, blue collar, Oo. marami doon, initan. Ito sa init. Labas, possible, field, or labor talaga Mhm. sa ibang bansa. Ayun, ganun nung kababagsakan. If Welding. ever, pre, kunyari lang, pinili mo mag-Japan, for example, ibahin natin yung reality. Halimbawa, tinanggap ko yun. Ano sa tingin mo, work mo doon, sa tingin mo? Yun, sa talyer ng papa ko. Yun, sa auto shop ng papa ko. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang yun Malaki chance yun. Ganun. Ano pa ba iba kong gagawin doon? Siyempre, doon na sa business niya, di ba? Totoo. Oo, tama. Pero at least business nung airpot mo, medyo relax pa. Hindi ko. Hindi ko mutika naman sa medyo coops din daw talaga yun. Grabe yun. Coops lang Pre. talaga. O kahit sila nga nahihirapan sila Sila ng mga anak din dun di ba? Sila lang nagkakwento sa akin. Sobrang hirap daw. Talagang nakikipagmurahan pa. Ganun. Ayaw niya ng tamad Ayaw niya ng... Ako, nandagura. Iba yung work ethics ng mga Hapon, pre. Oo, hindi. Sobrang Totoo lazy yun. ng Pinoy, pre. Di ba? Ang dami nagbobola sa atin. Iba mag-work ang mga Pinoy. Masipa ganyan. Walayo pa rin. Walayo pa rin. Nakakasabay lang siguro tayo. Kung pipigain tayo. Pero yung sasabihin natin na nature ng Pilipino, yung hardworking and honest working, fuck you, pag nakatalikod ka, gago, magka-cup noodles yan, mag-chill yan. Makain na ng siomay yan. Tamad. Pero Pagka ano ka, nasa Japan ka, pre, sa Japan, Oo. susunod sila. Sunod talaga. Susunod sila. Pero yung sasabihin mong happy to serve, ng honest, iba sa Honest, Japan. Oo. Yun yung pinaka-point dun. Pag Honest. nakatalikod ba, ganyan ka pa rin katikas mag-work? Di. Pero sila dun ganun. Parang integrity ba o honesty, parang ganun. Oo. Kaya nga pressured din talaga sila, yung mga kapwa-hapon dun. Ayun naman ang problema, nawawala yung work balance nila. Work-life balance, wala pre. Oo. balance. Sabi nga daw, pre, in the future, parang may extinct ang mga hapon, pre. Talaga? Probably. Oo. Bakit di na sila nakakapag-anak, ganyan? Wala. Hindi po yung dami ng province ng bakanting bahay, pwede mong tiran sa murang halaga. Shit. Kaso, hindi mo titiran sa province kasi ang layo ng tindahan. Oo. Parang 1 hour away na naman yung 7-Eleven. Parang ganun. Oo. Tapos, kung hindi Sa tayo pa multo. Kung hindi empty, puro matatanda na, pre. Puro granny. Puro granny. Puro multo. May ano na Pero dun, murang bahay talaga. As in, Oo. Pacquiao talaga. mura. Sobra. Parang pamigay na. Pamigay, oo. Tapos ang laki. Ina. Pero ang kalaban mo, dapat pag nag-grocery ka, syempre, stackan mo na ng sobrang dami. Kasi wala kang neighbor. Hirap. Nakakalungkot. Isolated talaga. Pero totoo yun, magiging ano daw sila, pag hindi daw nagbago yung work-life balance nila,
may extinct daw ang mga wala na eh. Parang ngayon nga ang year to 2026 na balitaan ko, mas bumaba na naman yung birth rate eh. Parang dati, bumaba na ng 5%, ngayon bumaba ng 10%. Dumagdag pa. Mababa na pa ba yung birth rate nila? Mas malaki yung namamatay kaysa sa nabubuhay Oo, ngayon. yun, totoo. Grabe, pre. Kaya, ayoko naman Ang mangyari. taas kasi yun, ng pre. standard ng mga Haponesa eh. Hmm. Ang taas ng standard ng mga Haponesa, sobra. Since ang ganda rin ng kinikita nila, ang hirap pantayan. Hirap ng mga lalaki pumantay sa kita nila minsan. Ako naalala ko sa trabaho dati, kahit kumbaga, naging complacent naman ako pagdating sa pera. Ano siya, yung pagod, kaya naman talaga siya. Pero, nababaduyan ako, kumbaga sa damit. Ayokong suot to. Kasi halimbawa, hindi ko na gusto yung trabaho. Dati nakukulan ako sa trabaho ko doon sa casino. Dati kulang tingin ko sa trabaho. Pero tumagal, hindi na. Sobrang paulit-ulit, hindi na. Kaso ka, no? Oo. Ang nagpabaduy nun, so minsan meron sila mga activities na napipili ako. Sasayaw ka. Oo eh. The fuck? Sasayaw. Tapos, Yun na todo bigay mo. Tataw na. one time, tinodo ko at nanalo kami. Pang! Kinain mo, boy. Kinain mo, boy. Oo, gago. Pusong ano talaga. Pusong Expression. competition talaga. Oo. Nanalo. Pero kaya ako nababaduyan dun. Kasi alimbawa, kung sa standard nung sayaw, wala yun sa klase ng mga pyesa namin dati. Pangbata yun. Doon, nakornian ako. Tapos, pag meron mga events sa pagkokosyomin ng kami ng kung ano-ano, kami magpe-prepare nun. Ipapulaut ka sa trabaho. Sige, ito muna gagawin nyo. Kumbaga, pinagawa nga ako ng ibang bagay, pero isang bagay na baduy na naman. Mababaduyan talaga ako. Ang pangit eh. Sayang tong topic na to, no? Sayang tong topic na to pagka malapit sana yung Christmas. Mm. Kasi yun ang nakaka-bad trip dati, nung dancer, alam na dancer ka. Puta, ikaw agad pagka Christmas party, ikaw ang tinuturo Ay, eh. si Joshua! Oo. Koryo! Pero nung last years ko dun sa company, tumanggi na ako. Sabi ko, hindi na po ako sumasayaw. Hindi na, sige na kahit yung madadaling step lang. Jabawokis Hindi na po. yan. Wala na po akong matigas na po katawan ko, masakit na po yung mga tuhod ko. Sabi ko talagang ganun. Ayoko na magturo, putang ina. Retired na nga ako, kayo pa nagpapasayaw sa akin. Bakit tinatamad ka na sumayaw? Ang sarap nga sumayaw. Hindi na. I got this ice box that my heart used to be. I'm so cold. I'm so cold. No, Jabawokis. Naalala mo yung parang sinend mo sa akin yun yung parang komedyante. Na pag dancer ka, either break dancer ka o dami mong ginawa. Pak! Dami mong ginawa. Pagkatapos, ano nangyari? Naalala mo yun? Sinend mo sa akin yun eh. Hindi ko alam yun. Na parang ang dami mong ginawang effort. Ano yan? Ano yung ginawa mo? Ganun na nararamdaman ko sa sayaw, pre. Kaya parang, kaya yun. Kumbaga ang taas ng effort, pero hindi nasusuklian yung Oo. effort. Kaya tinamad ka. Naman na ako. Wala eh. Pambinata lang talaga ang sayaw. Pang binata. Ako naniniwala ako. Pambinata. Pangbinata. Ang sayaw, kahit hanggang tumanda, para sa akin, para sa babae yun. Sila ang masarap panoorin, masarap, magaling mag-entertain talaga eh. Sila magaan sa mata, so magaling sumayaw hanggang pagtanda para sa babae yan. Kahit simpleng step lang, okay lang eh. Sa lalaki, laki ng pressure eh. Oo. No? Hindi pwedeng simple lang eh. No. Tangka na dapat malapit ka eh. So kayo mga pare, question natin sa mga viewers natin dyan. No? Kung kayo pa piliin, may choice kayo. Dito magtrabaho sa Pinas o maging OFW mga pare. At bakit? Comment down below mga pare, yan ang assignment ninyo. No? So, kung natuwa kayo sa video na yun pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. Troy Boom! Suot t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etas si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangas
Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang anti-polo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip.